Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga plano ka na gusto mong matupad para sa kinabukasan mo, sa mga pangarap mo. Andun yung plano mo na makuha yung mga pangarap mo, yung goal mo na ma-achieve mo yun. Some of you, iniisip mo na mag-travel or may gusto kang puntahan. Ang mensahe ng card mo, you need to balance yung mga dumarating sa buhay mo or yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka mapagod or ma-exhausted. Some of you, may darating na blessing na pinaghirapan mo at sinishare mo din dun sa mga mahal mo sa buhay. You are a fighter. Kahit ano yung mga pinagdaanan mo. Bumabangon ka pa rin. Lalaban ka, hindi ka susuko. Kahit ano yung mangyari. Kahit sobrang hirap. Gagawin mo palagi yung makakaya mo para maibangon yung sarili mo. May taong totoong nagmamahal sa'yo at gusto niyang ipakita yun sa'yo. Some of you, gusto mong iparamdam yung pagmamahal dun sa taong tinatangi mo or dun sa mga mahal mo sa buhay. You're thinking about to build your future, yung mga pangarap mo. May mga gusto ka dito na ayusin para sa kinabukasan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Some of you, maaring meron kang inaayos sa loob ng tahanan or may darating na collaboration sa trabaho mo. May mga kailangan ka ditong pagdesisyonan. Pero hindi ka pa talaga handa na magdesisyon, pwede naman na ipagpabukas mo na yon. Hindi naman kailangan na madaliin lahat ng bagay. Kailangan pag-isipan mo ng mabuti para hindi ka magkamali sa mga desisyon mo. Kailangan mo habaan yung pasensya mo. Alamin mo kung ano yung mga kailangang harapin na desisyon. Some of you, may darating din na blessing sa'yo na hindi mo inaasahan. Darating yung changes sa buhay mo, kung ano man yung nangyari na gulo o hindi maganda sa nakaraan mo, nag-end na yon. May papasok na bago para sa'yo dito, yung transformation sa buhay mo. Yung past person mo, iniisip niyang bumalik. And andun yung pagmamahal na gusto niyang ipakita. Some of you, kung ano yung meron ka, binibigay mo rin yun doon sa mga taong mahal mo. Clarify natin ang Six of Pentacles, Four of Wands, and Eight of Swords. Tinatry mong makawala dito sa mga isipin or nagpapagulo sa isipan mo. And kung ano yung meron ka sa mga mahal mo sa buhay, gusto mong maibigay yun. Dahil andun yung passion mo and love for them. To help them and kung ano yung kaya mo, gagawin mo para sa kanila. Some of you, may darating na prosperity dito. And
kailangan mong alamin sa sarili mo kung paano ka makakaalis dun sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Clarify natin ang Knight of Cups. Six of Swords and Four of Pentacles. Unti-unti ka nang nag-heal. Nagiging okay na lahat. And hindi mo lang makalimutan yung mga nangyari sa past mo. Either situation or yung past person mo. Andun pa rin yung pagmamahal mo. Some of you, itong tao na to na nasa past mo, hinihintay niyang mag-heal yung situation. And gusto niyang ayusin kung ano man yung meron sa inyong dalawa. Clarify natin ang Two of Pentacles. Two of Pentacles and Nine of Cups. Meron ditong darating na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. And isa ito sa mga talagang matagal mo nang hinihintay. Ito yung gustong-gusto mo. Pero right now, tinitimbang mo pa. Pinag-iisipan mo mabuti kung i-accept mo. Clarify natin ang Death. The Empress and Queen of Cups. Andun yung nararamdaman mong may kulang sa buhay mo. Pero dumating ka dun sa point na na-realize mo lahat na kailangan pala na ako yung magbigay nung pagmamahal na hinahanap ko sa iba. Kung hindi na ibibigay yun ng iba, ako na lang yung magpupuno nun para sa sarili ko. Clarify natin ang Seven of Wands. Queen of Swords and Ten of Wands. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo, yung kakayanan mo na punuan, kung ano yung tungkulin mo. Alam mo kung ano yung kaya mo, yung tama dun sa mga ginagawa mo. Gagawin mo lahat para mapunuan kung ano yung tungkulin mo, kung ano yung responsibilidad mo. Clarify natin ang Three of Pentacles. Ten of Cups and Six of Cups. Gagawin mo yung lahat ng makakaya mo para maibigay yung pagmamahal at kung ano yung tungkulin mo doon sa mga mahal mo sa buhay, yung mapunuan mo yung pagkukulang, yung magiging masaya yung mga mahal mo sa buhay. Some of you, nakikita ko na yung past person mo, gusto niyang ayusin yung mga nangyari sa inyo sa nakaraan. And ikaw yung isa sa nakita niyang nagbigay sa kanya ng totoong pagmamahal. Clarify natin ang Temperance. Nine of Swords and Knight of Swords. May communication na darating dito or clarity na ibibigay sa'yo. Kasi may mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. And unti-unti mong marirealize kung ano yung dapat mong gawin doon sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. At nandyan yung gabay mo to help you. Nagbibigay siya ng mga idea na makakatulong sa mga sitwasyon na pumapasok sa buhay mo. Clarify natin ang Six of Cups, Ten of Wands, and Two of Cups. Andun yung pagmamahal na binibigay mo, pinupunuan mo, kasi alam mong iyon yung responsibilidad mo. Ginagawa mo yung lahat ng kaya mo na paraan para mapunuan mo kung ano yung nararapat. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. See only love. Look past the seeming errors, mistakes, and misunderstandings and see only the love within each person, including yourself. Your resolute focus upon the love
that underlies every situation brings about healing in undreamed of ways. Ang mensahe ng iyong gabay na tingnan mo yung mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan na andun yung pagmamahal. Huwag mong tingnan yung mga bagay na mali, hindi nagkaunawaan, at hindi maganda. Kasi kung doon ka nakapokus, hindi mo makikita yung kagandahan ng mga pumasok sa buhay mo. May mga nangyari na hindi mo gusto pero hindi sinabi na mali yun na dumating sa buhay mo. Binigay yung kasi there's a reason behind that. Basta isipin mo lang palagi na andyan palagi ang gabay mo, ang Diyos Ama, para tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka sa mga pagsubok na kinakaharap mo. Isipin mo na kaya mo malagpasan yan kahit anong hirap yan. Tiwala ka sa Diyos Ama at sa sarili mo na malalagpasan mo yung mga pagsubok na kinakaharap mo. At itong yung reading, Aris, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.